Ang pinakamataas, pagpupuri, pagsamba tanging sa Panginoon po lamang. At duplin po galang sa ating minamahal, beloved Pastor Almeida. Na siya. At patuloy pag-alala na ewan turo beloved sa Pastor Lina si Almeida. Maging sa lahat po mga beloved children, beloved preacher, mga beloved manggagawa, maging sa inyo pong mga manunugtog, sa inyo pong maging sa inyo mga minamahal kong kapatiran, baguhan man o datihan. Magandang tanghali na po sa inyo mga minamahal. Ako po ay pinagpala na naman, sabi, para pasalamatan ng mahal Panginoon sa kabutihan, sa mahal na Panginoon. Simula nang makilala ko siya, tunay na grabe ang aking pasasalamat sa mahal Panginoon dahil kan mga panahon po, nabagamat mga po ako ay nagsasa Diyos. Yan mga lalaking hinulid, pumupunta po ako dyan. Lalo na sa Kalabanga. Pero sa patuloy ko pong paghahanap ng kapayapaan sa aking buhay, hindi ko talaga matagpuan. Kaya naisip ko, hindi na ako magsamba. Dahil ka mga panahon po ko sa Naga, ako po ay minsan nasa restaurant, minsan po nasa labas pa ako dahil naghahanap buhay pa ako. Pag wala akong pasok o wala akong trabaho na, dahil ilang beses po ako natatanggal sa trabaho dahil sa bisyo ko po. Kaya pag natanggal po ako sa trabaho, ako naman po ay gumawa ng kariton at ako po ay nag-rolling store. May 3 kaldero, 4. At nung araw, ako po ay pumisto sa dako ng katedral. Dahil sa gilid ng highway may puno po ng nara. Napakalaki. Doon ako nakapwisto. Mga ilang beses po, ilang araw ako ay nagtinda doon. Ngayon, hinuli po ako ng pulis. Hinuli ako. Tinanong ko ang pulis, sabi ko, sir, sino nagpahuli sa akin? Dahil hindi naman po ako, nandito ako sa highway. Gusto ko lang pong mabuhay ang aking pamilya, sir. Pero bakit? Kasi niya, pinapahuli ka niya sa nangunguna sa simbahan ng Katoliko sa katedral. Sabi ko, nako, ganyan pa lang ang buhay ng taong mahirap. Pero kung nangangaral, sabi ang nagugutom pakainin. Pero yung napakalaking sambahan ng katedral, may mga kantin po dyan. Ang sabi daw, ako po daw ay nakaka-istorbo ako dahil yung mga ibang customer daw, hindi na kumakain sa loob ng sambahan sa katedral. Kaya doon po ako nag-isip na dati ako ay mahilig din ako pumunta sa mga hinulid na yan. Biglang nabago po ang isip ko. Kaya sabi ko, hindi na ako magsasamba. Para sabi kong, nawalan po akong pag-asa. Aking pinasalamatan dahil kan mga panahon po talagang napakagulo ka aking buhay. Dahil sa mga bisyo siguro, kaya ang tao pala pag marami kang ginagawa na hindi ka lugod-lugod sa mahal Panginoon. Nandiyan po talaga ang paalala kan mahal Panginoon. Kaya sabi ko itong mga masasamang tao talagang may kalalagyan yan. Talagang nakaabang na sila. Katulad ng kahoy, na ang kahoy, pag pinakol mo, pinatok mo na, nilagyan mo ng palakol, may tendensyang itutumba. Kaya napakabuti kan mahal Panginoon na talagang bagamat po ako kang panahon, grabe ang aking mga bisyo, nandiyan po ang karamdaman. Kaya aking pinasalamatan mahal Panginoon dahil sa mga karamdaman, sa pamagitan pong karamdaman sa aking buhay, sa aking pamilya. Ako po, wala namang karamdaman. Ang karamdaman ko talagang matindi ang pag-iinom, mga bisyo. Kaya aking pinasalamatan dahil sa pamagitan kang karamdaman, ako po ay umalis sa Naga. Sabi ko, hindi na ako rito titira. Mag-iibang uwi na sa ako ng probinsya. Kaya ako po nakarating dito sa dako ng Guwa at dito sa Salog ako nanirahan. Sabi ko, makisapalaran na lang ako dahil ayaw ko na magtrabaho sa mga restaurant. Parang nawala na akong gana.
dahil sa mga problema na hindi ko maubos-ubos maisip. Kaya aking pinasalamatan sa pamagitan po kang krusada sa dako ng salog. Ako po ay tumanggap sa gawain kang Jesus Miracle Crusade. Ako po ay nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya aking pinasalamatan dahil nagsimula doon ang aking buhay na nagkaroon talagang may takot sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dahil ang mga bisyo kong hindi ko maubos-ubos, hindi maalis-alis, dito lang po, inalis kan mahal Panginoon. Hallelujah. Kaya laki ang pasalamat ko sa gawain ito, talagang tunay po. Patuloy ka talaga po maglilingkod sa mahal Panginoon. Bagamat ako ay kambaguhan pa lang po ako. Gusto ko palaging may krusada. Dahil kang mga panahon po, ako po ay ginagamit sa pagluluto, sa mga krusada. Kaya aking pinasalamatan mahal na Panginoon. Dahil sa patuloy ko lang paglilingkod, dito inalis ang aking mga bisyo, dito pinagaling ang aming mga karamdaman, at dito ako pinag-ingatan kan mahal Panginoon. Dahil maraming ilang beses ako na aksidente, pero sa awa ng Diyos, tunay po yan ay pinag-ingatan ako kan mahal Panginoon. Dahil ako kan mga panahon po, nakikitrabaho lang ko sa dako ng salog nito. Laborer lang. Ako ay tinuklaw ng ahas, napakalaki. Siguro mga may 10 kilos yung ahas. Pero talagang tunay na pagtuklaw niya sa akin, nakita ko siya. Kaya ako umatras ng bigla, hindi siya nakaabot. Matapang talagang ahas na yan eh. Hindi ako ang pinatakbo dahil siya ayaw tumakbo. Talagang hinahabol ako. Ay 5 kaming tao na kasamahan ko. Naubos na ang aming itak, ini-SP namin yung ahas. Lumalaban, talagang hindi matamaan. Pero naswertihan siya, talagang tinamaan siya, kaya nanghina siya, kaya napatay namin yung ahas. Kaya grabe, ang pag-iingat kan mahal Panginoon. Marami na akong dinaanan talagang na talagang mga ganyan. Kaya aking pinasalamatan mahal Panginoon na tunay ang nandyan talaga ang pag-iingat kan mahal Panginoon. Aking pinasalamatan dahil ako hindi ko inaasahan na ako ay pagpalain na aking mga mahal sa buhay ay nasa 2 buwan nasa ibang bansa, at ako po ay pinagpala na kapagbakasyon ng 3 buwan. Aking pinasalamatan dahil yon doon sa Australia, may gawain pa lang tayo. Kaya tunay na tama na pag ginagamit tayo dito sa Pilipinas, sa kambanan na gawain kan mahal Panginoon, dalhin natin yung uniform dahil pagdating doon sa ibang bansa, gagamitin din tayo. Kaya napakabuti kan mahal Panginoon, aking pinasalamatan ang pag-iingat, ang mga pagpapala na nanggagaling sa mahal Panginoon. Dahil kung wala ako, hallelujah, naisip ko, kung hindi ako nakilala ang mahal Panginoon, hindi ko makakamta ng mga pagpapalang nanggagaling sa mahal Panginoon. Kaya hanggang dito lang po, ang kapurihan kapasalamatan tayo sa Panginoon po lang.